Alright, good morning po. Ang pag-aaralan po natin ay self-control. So, ang pagkakaroon ng self-control o pagpipigil sa sarili ay isang kakayahang i-regulate ang ating emosyon, kaisipan at kilos sa harap ng mga tukso o pressure. Sa Agham, tinatawag itong executive function, habang sa Biblia, ito ay tinuturing na bunga ng Spirit o Holy Spirit. Ang siyensya ng self-control ayon sa neurobiology, ang ating utak ay may dalawang sistemang madalas na nagbabanggaan, ang limbic system at prefrontal cortex. Ang limbic system, ito ang primitive na bahagi ng utak. Gusto nito ng instant gratification, kaagad na kasiyahan. Dito nanggagaling ang galit o ang takot kapag rough ang situation. Ang prefrontal cortex, ito ang CEO ng utak. Responsable ito sa pagpaplano, pagdidesisyon, at pagpipigil sa bugso ng damdamin. So, ang self-control ay parang isang muscle. Kapag pagod ka na o stress, o nagkakaroon ng rough times, humihina ang ating prefrontal cortex. Ito ang dahilan kung bakit madali tayong magalit o sumuko kapag tayo ay gutom, puyat o problemado. Ayon naman sa Biblia na hindi sapat ang willpower ng tao dahil ito ay nauubos. Ayon sa Biblia, ang tunay na pagpipigil ay bunga ng banal na espiritu. So ayon sa Galatia 5:22 hanggang 23, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. So, ang pagtatanggol sa sarili, ang walang self-control ay hinahalin tulad sa isang lungsod na walang pader, madaling pasukin ng kaaway, maling desisyon, bisyo o galit. So, ayon sa Kawikaan, chapter 25, verse 28, ang taong hindi marunong magpigil sa sarili ay parang lungsod na walang kuta, madaling pasukin ng mga kaaway. So, ang cognitive reframing naman, sinasabi ng Agham na kailangan nating baguhin ang ating perspective. So, ayon sa Roma 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong magbago ang inyong pagkatao sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. So, ito yung practical na hakbang sa ating self-control. Number 1, tumigil muna. Huwag magsalita o kumilos agad. Number 2, huminga ng malalim para kumalma po ang ating prefrontal cortex.